malatay na komentaryo sa Himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Pakitawag mo si Jerry. Diyan sa labas. Baka nakatulog. Oh. Maraming netizen ang nagalit at binatikos ang LGU ng Bohol. Makaraang mag-viral sa social media ang isang resort na itinayo sa Chocolate Hills na itinuturing na pagsira sa kalikasan o kitang-kita sa video. Ang Chocolate Hills ay idineklara na isang protected area noong July 1, 1997 at kinikilala ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Sinabi po ng DNR na noon pang September 2023 sila naglabas ng closure order laban sa resort na ang pangalan ay Captain's Peak Resort. Habang sinabi naman ng Department of Tourism na wala itong accreditation sa ahensya. Naging kontrobersyal ang nasabing resort nang ilabas ng isang vlogger ang video na pinamagatang resort sa gitna ng Chocolate Hills na umani na ng mahigit 4 na milyong view mula nang i-upload ito sa FB noong Marso 6. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Take a little walk to the edge of Hi. across the track. Maganda morning. I adopt looms like a bird Lamig. and crack. Sa freezer na lang malamig ngayon. Secrets line the boys Mainit na kasi eh. in the humming Magandang umaga, bayan! across the square. Ito po si Anthony Taberna. It's past the stack. Ay, pakigising nyo si Jerry ba? Pakigising nyo. At kanina pagising yan nakatulog siguro habang iniintay na matapos si Sir Angel. Oo. Gising na kanina, gumaganon pa yan eh. Gumaganon pa biglang nakatulog. Argentina Sabi ko sa'yo. Rekindle Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ayun si Kumbachir. but they won't So hindi ako nagkamali Sabi ko, nauna pa sa akin. Malamang nakatulog. Tulog nga. Masarap bang matulog habang nakikinig kay Kuya Angel, no? Sarap matulog eh. Oo. Para kang ipinag-ehele pag nakikinig ka kay Kuya Angel eh. Isip-isipin mo pagkasabi ni ganito kabisa yung ultabayo ni
Kuya Angel. Oo nga. Napapakinggan na siya, nakakatulog na yun. At mahimbing. Mahimbing yung tulog, ha? Oo, Ibang tinan mo klase nga talaga naman. yung... Ibang klase. Ay, yung pong mga nakikinig sa atin, pag hindi pa kayo naakit sa Ultaba, ewan ko na lang sa inyo. Kuya Angel. Ubus na kasi eh. Ubus na eh. Wala naman tayo supply Mas dyan. mabisa pala yung panghuli. Yung panghuling dalawang kapsula. Oo nga, pambira. Kumusta po kayo mga textmates, mga text partners? Sana po ay ayos lang kayo dyan. Nako, maraming nabubusit, gumbatsero. Sinasabi pa naman natin lagi na lamig. Lamig. Lamig dyan sa Bohol dahil sa kahit panahon ng El Nino ay hindi natutunaw ang Chocolate Hills. Oo. Meron palang magaling na negosyante na nakapagtayo ng resort doon. Nang walang nakakaalam. Walang Walang nakakapansin. Ang bihira Alam mo pa- ba kung batserong kahapon lang mismo nagbabrowse ako sa Facebook. Biglang lumitaw yan. Oo. Hindi pa pumuputok hindi ko pa narinig sa balita, hindi ko pa napanood sa balita. Biglang lumabas, nagitla ka agad ako, makita ko ano ito? Ako naman ang naisip ko, baka yung bang katulad nung ginagawa na iba, nagpo-photoshop. Baka Nagpo-photoshop Photoshop lang, sabi ko. Hindi video yung napanood ko At may nagsasalita Yun nga yung sinend ko doon sa group na sa group chat natin, sa group chat natin na hi guys, sabi meron ditong bagong resort. Bagong resort, Yun may swimming pool. At binanggit pa kung magkano ang bayad. ang entrance fee. May entrance, bukod may sa bata. may cottage. Oo. Yan, Nagulat ako. Naku, nung makita ko si Mario Joseph, anong ginawa ninyo? matindi. Diyan sa Chocolate Hills. Paanong nagawa yan? Paanong nasimulan? Hindi, ang paggagawa naman ng swimming pool, hindi naman isang araw lang yan Oo. Di ba? Bibilang ng buwan yan bago matapos yung ganyang klase ng structure. Tapos paanong nalagyan ng tubig? Diba? Talaga. Oo. Ilang balde ang kailangan hahakutin nila dyan? Pambira, Ilang drum ng tubig? Sigurado. At saka, At nakapag-operate. Nakapag-operate na. Mario Kaya nga Joseph, talagang malaki problema dito ng maraming ahensya ng pamahalaan. Marami. Umpisahan mo sa barangay. Local government. Umpisahan mo sa barangay, tapos ay sa syudad o sa munisipyo. Munisipyo, yan. Munisipyo. Yan yung sinasabi natin Yung palang pagsisimula ng construction yan di ba? Kailangan yan may building permit yan. Paano nakagawa ng ganyan? Correct. Tingnan nyo na lang yung itsura. Nung makuna ng drone, yung kuha ng drone, talagang sirang-sira yung... Nakapangihilakbot Oo. Nakakagalit, Kumbatsero. Bagamat kami po ni Kumbatsero, puro sa video at picture lang namin nakikita yung Chocolate Hills na iyan. Hindi pa tayo nakapunta Hindi pa nakapunta dyan. Diyan sa Bohol. Pero masingitan ng ganitong klase ng resort diyan po sa lugar na yan, siguradong kanyan malalaman imposibleng alangan ng mga hindi malaman yan ng mga tao diyan. Wala bang nagpupunta sa Chocolate Hills diyan ng mga taga-munisipyo? Yung sinisimulan pa lang gawin niya, siguro mga ibang turista. Siguro may mga nakakapansin na niyan dati pa. Nung ginagawa pa lang yan ng mga turista. Kaya po tayo nagsisikap na makausap ang tarsier ng Bohol. Nanlaki daw yung mata ng tarsier Ganun ba? What? Pambirang patay. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Bukod po dyan ay ipina-follow up din po natin ang isang aksyon ngayon. Yuel, ito na yung number. Alika. Aksyon ngayon dahil ito gamit tong pangalan ni First Lady Lisa Araneta Marcos Meron palang nanghihingi na ng pera at ginagamit na yung ala ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Merong
merong operation po na ginawa ang PNP CIDG at may coordination po sa Office of the First Lady. Ayun, nahuli ang mga kulokoy. Meron akong pinadalang video sa inyo sa group. Andiyan yung video nung lalaki nahuli. Papaliwanag nagpapaliwanag. Pero mamaya kakausapin po natin si Lieutenant Colonel Joey Arandia ng CIDG NCR. Marami kasing madaling maisahan kung batsero katulad mapapaniwala ka agad sasabihin, ako po tao ako ni ganito. Isip mo, nahihingan ultimo negosyante. Hindi, lalo na kung makapagpapakita pa ng mga picture yan. Mga picture, kadali-dali namang magpa-picture, halimbawa sa isang event. Hindi ba pag nagpa-picture ka, halimbawa kay First Lady, o kay Pangulong Marcos pa mismo. Sabihin mo, magkaibigan kami niyang Pangulo O kaya, ang dali ng i-photoshop ngayon O kaya, i-photoshop. Pag tabihin yung picture niya, sabihin na magkakilala kayo. Di ba? Saka, sa totoo lang, kumbatsero, gas-gas talaga pangalan ni First Lady, lalo na yung First Lady. Lahatin mo na. Sa military, pagka daw mapopromote ka, kailangan First Lady. Talaga, sa police, sa customs, sa appointments. Ay nako, maniwala ka. Kaya nga dapat siguro magbigay uli ng statement. Although nagbigay na siya ng statement dati na huwag iintindihin itong mga gumagamit sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan. Pero tuloy pa rin at meron pa rin naniniwala. Mamaya papakita po namin sa inyo. Dapat pala maglagay si First Lady ng hotline o kaya help desk. Pwede. Para sa mga pwedeng magtanong, First Lady, totoo bang kilala nyo to? Ito ho nangihingi ho dito mga ganun. Matindi, di ba? At tulad nito, ang hinihingi daw na una, 5 milyon Aba, matindi pala yan. Nag-entrapment. Nag-entrapment na may binibigay na pera doon sa tao At nakakuha mo na yung video. Papaliwanag yung tao Pakibanggit nga sa RH TV. Nagpapaliwanag siya nung nahuli siya kinakausap siya ng pulis Wala pa? Wala pa. Sige, hintayin nyo lang mamayang hapon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ang Pangulong Bongbong Marcos pala ay nasa Prague sa may Czech Republic. Ito ang ganda ng dating Czechoslovakia. Yan yung dating Czechoslovakia. Ang ganda ng Prague. Kaya pala napagbintangan na namamasyal lang. Namamasyal lang dahil sa ganda. Ang ganda ng Prague Sumagot nga, ang sabi daw po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, may toyo daw po si Pangulong Bongbong Marcos at papasyal-pasyal lang. Papasyal-pasyal lang. Natawa lang po ang Pangulong Bongbong Marcos nung sumagot siya dun sa mga media men at pinakita na lang ng Pangulo yung kanyang schedule. Anong pasyal? Sabi niya, ito yung schedule. Sa kakita ng yung binabanggit nating madalas dito, kapag ikaw ay nasa, lalo na kung state visit, nako, halos wala kang jingle lang ang pahinga mo. Kung ikaw ay, kasi isusulit kang ng gusto nung nangumbid ng bansa na nagbayad dun At ikaw mismo, na halimbawa ikaw yung Pangulo, baka sabihin mo, ba't ba ako nagpresidente pa? May ganun. May ganun pagkakataon. Pero, syempre, depende sa tumitingin yan kumbatsero Kapag kahit anong sabihin mo, paliwanag mo, etc., sabihin, hindi, wala! Naglulustay ka ng pera! Hindi, meron po ako mga daladalang investment dito sa Germany at tayo po ay nakapag-commit ang mga investors ng $4.1 billion. Wala! Wala yan. Wala. Dito po ang mga Pilipino po ay magkakaroon na ng trabaho. Tiniyak po ng German government na open sila ngayon sa mga Pilipinong workforce. Wala! Lahat wala at ito pala, mas marami palang mga inaasahan daw pala na mas marami pang Pilipino ang pupunta sa Germany para mag-aral. Mag-aral naman, Meron palang people-to-people exchanges. Matututunan nila. Guten Morgen.
Sprackenheit. Sprackenheit. Volkswagen. Slicenroten. Ayun, yun po. So, yun po yung ilan sa mga, pero uulitin natin, kahit na ano pa ang gawin itong presidente na to, may gawin o wala, wala naman talagang kabuluhan yan sa ibang mga tao. O sa ibang At ang ating pambansang bayani may ano ho doon, may rebulto diyan sa Alemanya? Sa Alemanya. Sa Alemanya. Diyan sa Berlin mismo. Aba, Ganun ang pagkilala rin at pagpapahalaga rin ng mga Aleman sa mga Pilipino. hindi ba kumbachero. may kwento nga dyan, kumbachero, na ito daw si Hitler ay maaaring may lahing Pilipino? Ganun ba? Heidelberg yun. Ha? May tula siya, Flowers of Heidelberg. Flowers of Heidelberg. Heidelberg. Pasensya Ilan na, sa iyo? hindi pa kami Tinuro sa akin. hindi pa kami na. Hindi, ito nga yung kinukwento nga eh. May lumaganap na kwento na si Hitler pala ay may lahing Pilipino. O bakit kayo tumatawa? Bakit kayo tumatawa? Mga descendant nasa Davao. Hindi, wala. Diyan sa Pampanga. Kaya nga sabi ng Pampanga, pag umu-order ng pagkain, metong nasi. Metong nasi. Metong Nazi. Metong nasi. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the Alas 6:18 na ng umaga. Magpa-follow up. Marami tayong pa-follow up, kumbachero. Sana ma-follow up natin. Pina-follow up natin yung regional director ng LTO na talagang nadagdagan pa pala ang mga nagre-reklamo na kinukutungan niya. Oo nga. Ang tindi nitong LTO chief na to sa Region 4A sa Calabarzon. At yung mga At hindi tayo makapaniwala na merong ganyan. At totoo kaya yan. hindi ba? Ito bang si regional director nagsalita na? Iniintay nga nating makausap na nitong si LTO chief. Eric Dastas, nakausap mo na ba yan? Oo, yan si Eric Dastas. Ang ganda pa naman ng pangalan niya, Cupido. Cupido. Mr. Cupido to eh. Tingnan mo nga naman, namamana pala. Napana si Mr. Cupido. Mr. Cupido. Ako naway tulungan mo. Sabi nung mga driver, bakit mo kinukutungan? Kali usapan ko tutulungan, hindi kukutungan. Ako naway kutungan mo. Ayun pala. Yun po ang nadali. Sabi po ni Asek Vigor Mendoza, kahapon, magsasubmit na siya ng recommendation sa DOTR based on his initial investigation, kumbachero. Kaya hingin natin kung ano ba ang update po dyan. Dahil sana yan makausap ay din natin si pumutok si yan Cupido. dahil umabot sa Malacanang ang reklamo. Doon mismo kay Pangulo inireklamo Oo, antindi. At saka yung pong mga nagreklamo, hindi basta nagreklamo na unanimous letter. Unanimous. Kahapon, anonymous. Ngayon naman, unanimous. Ito po, hindi po unanimous letter ito. Mga kababayan. Sabihin siguro, hindi unanimous. Oo, alam mo Ayun namin. na nga yun. Tingnan nyo, yung mga nag-ulat ay nakalagda ng malinaw ang kanilang pangalan nito nag-ulat. Yun ang pansinin ninyo. Ha? Hindi yan na nagtatago kung sino man yung nagrereklamo, ayaw ipakita ang mukha o ayaw ibanggitin man lang ang kanilang pangalan. Ito, nakasulat yung pangalan at nakalagdang malinaw. Iyon, ang pangalan na nag-uulat. kaya napaigtad yung mga taga-Malacanang. Hindi. Saka may sworn statement May pa sworn kumbachero. May affidavit pa. Yan po yung ating pa-follow up sa kalakaran po ng palatuntunang gabi ng bading. Diyan po muna kayo. Dito muna kami. Oras po natin. Hachi, Kita-kita ho tayo. Mr. Jelom Tang, Lakyam, Diap Ithun, 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time check is Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Mahigit 200 bilyong pisong halaga na investment deal na selyuhan ng Pangulong Marcos sa biyahe sa Germany. Index crime sa bansa bumaba ng mahigit 21% mula Enero hanggang Marso ng kasalukuyang taon. Kalang bawiin ng prangkisa ng SMNA ay approve na sa second reading sa Kongreso. Pilipinas, gold medalist Nako po. sa teenage Nako. pregnancy Nako po. sa Asian region. 2 patay sa sunog sa Mandaluyong. At 3 taong gulang na anak pinatay ng tatay sa saksak. Suspect nag-suicide sa Leyte. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang ACS Balita. ACS Good News. maabot po sa 4 na bilyong dolyar o 220 billion pesos ang halaga ng investment deal na nakuha ng Pangulong Bongbong Marcos sa 8 iba't ibang uri ng kasunduan sa 3 araw na working visit nito sa Alemanya. Sa 8 kasunduan, 3 rito ang letter of intent mula sa magkakaibang kumpanya sa Germany, 2 memorandum of agreement at 3 memorandum of understanding. Ang una ay para i-develop ang partner hospital na magiging training support sa iba pang lower tier hospital sa Pilipinas. Ang pangalawa ay para sa development of innovation think tank hub at ang ikatlo ay para sa strategic at digital partnership sa healthcare ng DOH upang maiangat ang healthcare sa bansa at masiguro ang kaligtasan, kalidad, accessibility at affordability nito. Yung isa naman ay sa pagitan ng Pilipinas at Germany, pinasok sa pamamagitan ng PPP para sa rehabilitasyon, reclamation at i-recultivate ang degraded farmlands sa bansa. Sa isa pang good news, bumaba sa mahigit 21% ang index crime sa bansa sa nakalipas na 3 buwan at ang pinakamalaki ang ibinagsak ay ang mga kaso ng rape. Ito ang masayang ibinalita ni Police Colonel Jane Fajardo, spokesman ng PNP. Makaraang bumaba nga ng 21.68% ang index crime mula January hanggang March kumpara sa katulad na panahon noong 2023. Ang index crime ay kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, robbery, rape, theft at carjacking. Batay sa datos ng PNP at masayang ibinalita rin ni Colonel Jane Fajardo. Masasaya. Masaya. Ay nasa halos 6,000 krimen ang naitala sa nakalipas na 3 buwan ng 2024 kumpara sa halos 8,000 insidente sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Alas 6:29 na ng umaga, naimbaga bigat kada kayo amin na po. Agriin kayo, gising na. 2 ang kumpirmadong nasawi sa sunog na sumiklab sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong City kagabi. Kinilala po ni Senior Inspector James Lawrence Acoban ng Bureau of Fire ng Mandaluyong ang mga nasawi na isang 16 years old na babae at isang 5 taong gulang na batang lalaki na kapwa residente sa naturang lugar. May follow-up report si RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunying at ka-Jerry, naabutan natin nagkakalkal pa. Naghahanap pa ng mga pwedeng mapakinabangan. Itong mga nasunugang residente rito sa Barangay Poblasyon sa lungsod ng Mandaluyong kung saan 2 minor de edad nga, magkapatid ito, Jerry at Anthony, ang binawian ng buhay matapos matrap habang nasusunog yung kanilang bahay na isa doon sa napakarami pang mga nasunugan dito sa residential area. Dito mismo sa kinatatayuan natin, Jerry at Anthony, nahugot yung 2 magkapatid kanina lamang na isang 15 anyos dalagit at isang 5 anyos lalaking kindergarten ito. Pakita lang natin, Jerry at Anthony. Dito sa espasong ito, sila nakita ng mga bumbero kanina lamang. Mayroon pang maliit na hukay, yung pinakabakas na yan. Diyan sila nakita itong bangkay na ito. Ito mismo yung kanilang tulugan, Anthony at Jerry. Dito sila naiwan ng sinasabing lumabas yung kanilang ina para siguro magbanyo at hindi na nakabalik ng sumiklab yung apoy. Itong sina Joyce, 15 years old, at si Justin, yung pinakabunso.
kung mapapansin nyo, may mga tao rito, sila yung mga kamag-anak at mga kapitbahay nitong dalawang ito. Sir, sa DZRH, saglit lang po, isang buong compound dito, puro magkakamag-anak. Magkakamag-anak. Dito ba nagsinasabing dito rin ba nagsimula yung sunog kagabi? Dito banda. Dito banda. Ano raw ang sinasabing pinagmulan? Hindi ko rin alam. Wala na ako nakatama. Yung Bureau of Fire Protection natin Jerry, at sinasabi na under investigation pa rin itong nangyaring trahedya. Pero dito nga sa mismo compound na ito, kung saan nakatira, magkakatabi ito, magkakamag-anak, ay sinasabing nagsimula yung apoy na umabot sa ikalawang alarma pasado hating gabi at nakontrol din alauna ng madaling araw. Nananatili ngayon sa Poblacion Community Center, dito rin sa barangay na ito, yung mga residenteng nasunugan. Kasama nila ngayon yung Social Welfare Department ng Mandaluyong City, kung saan patuloy ang assessment kung ano yung kanilang mga inisyal na pangailangan at kung gaano sila karami. Pero dito mismo sa sunog na ito nga, kung saan may dalawang nakitil, ay under investigation pa rin yung nangyaring trahedya na nakontrol pasado alauna na ng madaling araw. Magbabalik tayo kasama na ilan pang follow-up report. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. ACS Balita. Thank you, Edniel. Alas 6:32 ang ating oras, tinaguriang gold medalist ang Pilipinas, hindi sa sports, kundi sa teenage pregnancy sa mga karatig na bansa sa Southeast Asia. Ito ang sinabi ni Maylene Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development, Knowledge Management and Communications kaugnay sa mataas na bilang ng teenage pregnancy matapos ang pandemic dito sa ating bansa. Batay sa datos ng Civil Registry and Vital Statistics, tumaas ang teenage pregnancy sa mga edad 15 hanggang 19, Nako. kasama na mga batang 10 taon hanggang 14 anyos pa lamang. 10 taon nabubuntis. Oo. Mambihirang pati so. Kabago-bago pa lang nire-regla nun Oh, yung iba nga hindi pa nire-regla 10 taon Oh. Hindi ba? Anak ng baka, tinan mo na. Hindi, maraming factors yan, kumbachero. Iba, yung living condition. Ayun. Di ba? Marami tayo na i-cover dati. Nakatira lang sa isang maliit na barong-barong, yung isang pamilya ng 10. Tapos magugulat ka, buntis yung sabi ko sa tatay, saan ginawa yan? Dito raw. Saan kako yung mga anak nyo, di nakikita. Andun din. Andun din. Nakikita nung bata, yung ginagawa nung mga magulang, Jesus Mariano Kaindo, paano hindi mabubuntis? Higi nga. Kaya yung bata, nung nagkamuwang na, kahit paano, ayun na rin. Ganun na rin ang naging buhay. Yung po, paulit-ulit po yan. Cycle po yan. Pero, mariremedyohan po yan kung masusolusyonan paunti-unti yung mga factors na yun. Marami po yan. Susunod! Dito, boy! Nako, dito na po yung Ali, si Ma'am. Si Ma'am Kumbachero. Yan po yung pumunta sa Senado para sa Senado. hadlangan ang promotion ng kanyang asawa. Ito po ay magdi-disclaimer na kami kagad ni Kumbachero. Hindi po natin to tatalakayan para makialam sa buhay ng may buhay. Hindi. Hindi po sapagkat wala po tayong, kung tutuusin wala tayong pakialam dun buhay nila yun. Kaya lang ito po ay isang public issue. Bakit public issue? Ang issue po involves a public officer, Ayan. a gentleman at that. At bakit po ito natalakay? Sapagkat siya po ay sumasalang sa isang constitutional process na tinatawag na confirmation process. Confirmation. At bukod doon, may panawagan kasi itong si Mrs. sa iba pang mga nasa katulad na sitwasyon niya. Dahil ang sabi, mukhang marami daw din ganito. Maraming mga opisyal ng militar na maayos. Nakilala tayo na talaga Marami tayong kilala. Napakababait sa asawa. Oo. Ang totoo nga nun, mas mabagsik yung asawa nila. Pag isang paswit lang nung asawa, lapit ka agad si General. Si General pa yan, ha? Si General, Totoo ba ito, General Boyet Burgos? Nabanggit Isang paswit lang, lapit ka agad, Yes, General Buggy de Leon, di ba? Pero, kaya tayo nagulat na merong ganitong asawa
na hindi na kumbaga ganun siya kadesperada na para pumunta pa sa Senado. Pumunta sa Senado, humarap sa media, kasama yung mga anak Para niya. lang sabihin hindi nyo dapat i-promote itong taong ito. Ganun katindi. Oo. Again, ito po ay hindi personal na usapan lamang o buhay lamang nila. It involves a government official. Ayan. At pati po yung mga gawi ng mga nasa ganong klase ng posisyon. Oras po natin Lakyam Samlakhun 6:36 ng umaga. Magbabalik po ang ACS Balita. This time check is brought sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi. Magandang morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Nakakasama na natin via Zoom si Ginang Tessa Sevilla, ang misis ni Brigadier General Ranulfo. Dapat ay maging Brigadier General Ranulfo Sevilla. Vice Commander pala ito ng Special Operations Group. Sa ito yung Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija, sa Fort Magsaysay. Ito kumbachero, isang grupo, Special unit yun na parang special forces ng AFP. Parang yan yung mga kasasamang katraining ng mga army ng US Armed Forces. Mga ganoon. Pagka may mga balikatan. May kakaibang training itong mga miyembro ng Special Operations Group. Kausapin na natin si Ginang Tessa Sevilla. Ma'am Tessa, magandang Morning. umaga po sa inyo. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes. Good morning po, Sir Jerry and Katunying. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon. Nawala lang yung video ni ma'am. Pero naririnig niyo naman po kami. Ayan, bumalik na. Ayan. Kumusta po kayo ngayon? Kumusta po naman kayo? Ma'am Tessa, kumusta po kayo ngayon? Sa ngayon, medyo syempre, hindi natin maaalis na medyo may konting kaba, may konting pangamba kasi nakaranas rin kasi kami ng stalking, ika nga, no? So, medyo maingat kami ngayon dahil hindi natin alam kung anong pwedeng gawin o pwedeng mangyari mula nung nagpakita tayo sa Senado. Oo nga, kakaiba nga ho yung nagawa ninyong yon. Sabi nga namin out of desperation na siguro yon kaya ninyo nagawa. Pagkatapos ho ninyong humarap sa Senado, kumusta po ang may mga natanggap ba kayong mga messages o ano pong sabi sa inyo ng inyong mga kakilala matapos nyong gawin yon? Nakakatuwa at nakakataba ng puso na kahit na mga nasa AFP rin mismo ay binati nila ako na finally nagkaroon na ako ng pagkakataon na ilabas yung storya ng aming buhay na pagkatagal-tagal ko nang inilalaban. Dahil alam din nila na marami na akong pinuntahan, marami na akong kinausap. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko doon sa aking mga interviews, marami akong dead ends. Wala akong napupuntahan, walang nangyayari. Ika nga dun sa mga efforts natin to bring this person to justice or to for us and my kids, especially my kids, na makamtan naman nila yung dapat nilang makuha, yung karapatan nila ay maipaglaban.
Malaman lang po namin, ano po ba ang status ng inyong pagsasama? Kayo po ba ay nagsasama pa? Kayo po ba ay nasa proseso ng annulment? Pakikwento nyo nga po sa amin. Opo. Siya po ay nag-file ng nullity of marriage sa Mindanao. Actually, nagulat po ako doon dahil noon pong 2017, June 2017, kami po ay umalis ng bahay kasama ko yung aking mga anak. Dahil ito pong si Sir ay paulit-ulit na laging nagsasabi na paalisin niya kami sa aming bahay. Ayoko na kasing maranasan ng mga anak ko na naririnig nila yung sinasabi ng kanilang ama. At syempre siya naman ay kinakabahan at natotrauma sa lagi nilang naririnig na pagpunta ng tatay nila at pagsasabi ng ganoon. Kaya nag-decide na ako na, sige, finally, aalis na lang kami para wala na lang gulo. At ano ang ating pagkakasunduan. So bago pa kami umalis, nakipag-usap ako sa SOCOM, sa Special Operations Command. Dahil ng mga panahon na yun, siya po ay nasa Special Forces Regiment Airborne. Nagbabuffering Naglalag yung kanyang signal kung ba't siya. So, lumapit po ako at sinulat doon kung paano ito. Dahil pinapaalis at sabi ko, kung paaalisin kami, paano kaya yung sustento? Kasi kailangan syempre namin ng sustento dahil ng mga panahon na yun, wala rin naman akong masasabing permanenteng trabaho dahil bata pa yung bunso namin nun baby pa siya. I think he was 2 or 3 years old that time. So, medyo may special needs din siya. Kaya alagain. Ngayon, pagkaalis namin, bago kami umalis, nagkaroon ng kasulatan na hindi naman na-finalize ayaw niyang pirmahan. Pagkos, ang ginawa niya, gumawa siya ng sariling agreement. Nakalagay doon, Memorandum of Agreement. Napipirmahan niya sa akin kung magkano lang ang sustento niya at kung ano lang ang ibibigay niya. So sabi nung mga tao doon, ma'am, sige, tanggapin mo na lang muna at least kahit papaano meron. Sabi ko, mga sir, yun naman pong nakita niyo naman po yung inilagay niya. Napakaliit. Hindi bubuhay ng pamilya. At maliban doon, sabi ko, may mga provisions doon na hindi kasi acceptable, sabi ko. So, I don't think I can sign. Tapos sabi ko, bakit siya gumawa ng sarili niya? So, ang nangyari, gentleman's agreement na lang daw. Ito ang mga kukunin, ito ang mga pwede mong dalhin na gamit. Ito ang ibibigay ko. Sabi niya, sige, pumayag na ako para na, wala na lang gulo. Nung nakalipat na kami, unfortunately, walang ibinigay. Wala ni 5 duling na ibinigay. Hanggang sa umabot sa punto na pumupunta siya sa bahay ko araw-araw pagka ako'y nasa trabaho. At ako'y pina-DSWD. Dahil daw, yun daw na aming bahay ay hindi daw maayos at hindi daw nararapat para sa aking mga anak. So sabi ko, what is right ba for your children? You're not supporting. What do you expect me to rent? 'Di ba? Kung ano lang kaya nung aking sweldo. So, kung gusto mo ng mas magandang bahay, mas maayos na kondisyon, magsustento ka. And yet, he refused. So, for so many months, wala kaming sustento. It was all me. And then, he reported me to DSWD. So, I was, of course, angry because nag-storm sa bahay ko yung DSWD ng Parañaque City at yung police rescue. Sabi ko, ano nangyayari? Ba't ang daming police? Ay ma'am, kasi meron pong complaint dito na your children are being neglected, that your living conditions are very poor, etc., etc. So, pinakita ko ngayon yung
yung aming kasunduan, yung na supposedly ay gagawin niya dahil ito ay nasa email, no? May email thread ako sa sa mga kinauukulan sa SOCOM na ito yung maibibigay niya pero hindi niya binibigay. So sa makatweet, hindi sila natuloy. Siyempre sabi ko, anong ire-rescue niyo? Wala naman akong ginagawa. Saka po kanyon, mga anak niyo yun. But of course, ma'am, naiintindihan po namin yung takbo nung inyong kwento na yun. Kumbaga, hanggang sa finally ay dumating kami sa punto na nagpa-file na siya ng annulment. Hindi pala annulment. Nullity of marriage. Ibig sabihin nun, binata ulit siya pagkatapos nun. Opo, actually yun po talaga yung annulment na inanalify po. I am the second. I am the second kasi may nauna sa akin legal wife eh. Ganon din pala yung ginawa niya. Ganun po ba? So kayo po pala ay pangalawang asawa lang ni sir? Oo. Ang history natin, nakwento rin naman niya to, meron siyang anak sa pagkabinata, tapos meron siyang naging asawa, yun may anak din siya doon, so parehong babae to, pareho niyang panganay ay babae. Tapos ako din naman ay merong anak na lalaki. Pero yun ay itinaguyod ko naman. At even in the marriage, no, kahit na iniapelido niya sa kanya yung bata, ako pa rin yung sumusuporta doon sa bata. Kasi ayokong masumbatan at ayoko ring masabihan na hindi naman kanya ay ipinapaako. If you don't mind po, Ma'am Tessa, gaano po ba kalaki ang agwat ninyo ni sir sa edad? 4 na taon po. 4 na taon. 4 na taon po. Kailan po nagkaroon ng problema yung inyo pong pagsasama? Siguro po, kasi kinasal kami 2006, no? 2008, nagpapa-therapy na po ako. Nag-start po ako magpa-therapy, psychotherapy and counseling. Dahil? Verbally and emotionally abusive kasi siya. Medyo passive-aggressive kasi yung approach niya sa relasyon. Kung hihimayin ko, no, siguro sa psychology, yung love bombing. Pero after the love bombing, yung gaslighting, na i-minimize niya yung mga concerns mo, or if you felt hurt, he would say, OA ka lang, nag-overact ka lang. Kaya lang kasi, even in pregnancy, kasi ganun din siya, buntis na ako. Ganun pa rin ang ganun pa rin ang approach niya. Hindi niya naintindihan, for example, ang postpartum depression. Ma'am Tessa, Yes, sinabi nyo kanina na 2017, meron kayong ang tawag yun, memorandum of agreement, parang opisina no? Meron kayong memorandum of agreement na pinapirmahan sa inyo, at mukhang sa kwento ninyo yung sa panahon na yan na 2017, pati kayo ay give up na sa inyong pagsasama. Talagang patwong muna kayo sa tuluyang pag-iiwalay. Doon na lang sa sustento. Ganun ho ba? Yung responsibilidad na lang niya bilang ama ng inyong mga anak, ang inyong hinahabol sa kanya? Nung una po, iniisip ko, baka naman sakaling magbago pa siya. Kasi, nung nagte-therapy kasi ako, nakatatlong beses kami ng lipat kasi ayaw niya dun sa mga doktor. Pagka nasabihan na siya na, sir, are you aware that you're already violating the rights of your wife and it's actually abusive. Hindi man kayo kung hindi man physical, it's psychologically and emotionally abusive. So sabi niya, willing naman daw siyang mag-go through therapy. Dinala pa nga ako niyan sa Viluna. Sabi niya, pag hindi ka pumayag na pumunta ng Viluna at doon magpa-check dahil feeling niya lahat ng mga pinuntahan namin biased daw. So pumayag ko sa Viluna. Pagdating sa Viluna, ganun din ang sinabi sa kanya na siya ang may diferensya. Kaya ang nangyari, nung 2017, sabi ko, sana naman maisip niya na, to really seek
psychotherapy. Pero it did not happen eh. Ang nangyari is, kinasuhan niya ako ng habeas corpus. Dahil di daw Para niya sa nakikita yung mga mga anak anak niya. niya. Ang totoo is, nagpa-BPO ako kasi kinuha niya yung bata nang walang paalam. Minor, di ba? Opo. Okay, kinuha niya na walang paalam at gabing-gabi na niya dinala. Siguro past 12 or basta midnight na. Kaya kayo nagkaroon ng syempre- barangay protection Siyempre, order. nagpa-platter ako at so nagpa-BPO ako. Kaya hindi niya yung sinabi niya hindi niya nakita yung mga anak niya. That was for a short period of time only. So, 7 years na po pala kayong hindi magkasama. Pagkatapos po nun, kayo po ba ay, siya po ay meron po ba siyang kasama ngayon na iba? O meron ba siyang bagong anak? O ganon? I think he started having relationships in 2018 kasi I left 2017. Siguro I think 2018 meron na siyang girlfriend eh. Meron na siyang bagong girlfriend. If I recall right, my daughter would say, "Mommy, meron kami kasamang tita. Si cousin ba yun ni Daddy?" So ako naman siguro pinsan lang niya. And eventually, I found girlfriend pala. So after that girlfriend, there were several. So papalit-palit hanggang sa dumating na tayo dito sa current na I think si Ma'am, no? She was with him, I think 2018 and then naghiwalay sila saglit and then 2021 bumalik ulit si Sir kay dun sa babae. Tapos ito na yung kinakasama niya until now, no? Na ang tawag ata sa kanya sa SOCOM, no? If I may. Ang tawag sa kanya doon ay si Mayora. Yan, si Mayora. So si Mayora, itawag na lang natin siya sa pangalang Mayora. So si Mayora po ay nakatambay po sa SOCOM, kaya kilala siya doon. Opo. Well, anyway, sa okay sa naman. Fort Bonifacio din, dahil may housing kami doon. Yun na po ang kasama niya. Opo. Ma'am, ganito po, yan yung pinaka. Ma'am, ganito po, ang issue po na to, kaya natin tinatalakay at nagpasintabi naman kami ni Jerry kanina, hindi po para makialam sa buhay ng may buhay, kundi this involves public funds. Ang pinapasweldo natin kay General ay sweldo ay pera ng bayan yan eh. So pumunta po kayo sa Senado to oppose his promotion to 1-star general. Ngayon po, kinausap na po ba kayo, in-approach po ba kayo ni General Sevilla to settle this amicably between yourselves na hindi na po publicly, kasi tanggapin natin ng totoo, maaaring ito po kayo po ay naging boses ng mga kababaihang o mga asawa ng mga opisyal na inaapi. Subalit, at the end of the day, this will hurt your children. Yes po. Actually po, wala pong effort, no? Ever since 2017. He is the type of person who would, instead of talking to me directly, he would instruct my stepdaughter to text me. So, hindi niya kaya yung shock. Kasi I think yung pride niya ba to go down and humble himself to ask. Kasi he doesn't like asking. He doesn't like begging. He doesn't like that idea that he will be the one to ask for it because he thinks that it's his right to see his children or it's his right to give or not to give support. So, ang nangyayari, papatext niya. So, hanggang ngayon, ganun pa rin siya. At ang ginagawa niya, instead of talking to me, he goes to court. He keeps on filing cases against me. Instead of threshing it out, he would rather drag me to court para doon ako maging answerable. And then when I speak about my feelings on social media, kahit di naman ako nag-i-infer doon sa kaso, he would again file. For example, he would file contempt. He would file a TRO, no? By the way, since resolved naman na yung TRO, when I opposed him in the CA last September, he immediately filed for a temporary restraining order in Dipolog kung saan naka-file yung aming nullity case. Fortunately, dininay ng
judge yung kanyang TRO, and then nag-motion siya for reconsideration because he said na nasisiraan daw ang kanyang puri at naapektuhan daw ang kanyang promotion sa CA, ang deliberation ng promotion niya sa CA dahil sa aking quote-unquote paninirang puri sa kanya. Dahil siya ay pinatulfo ko, dahil ako ay nagsasabi na aking salubin sa social media, etc., etc. So this is a kind of person who, for someone who wants to become a general, he'd rather resolve problems not by extrajudicial, meaning out of court or peacefully, but rather go the other way, which is raging war by giving you the extra stress of going to court, facing litigation, paying for attorney's fees, which I don't have money for because nga wala 2,000 pesos sa sustento sa nakukuha na pambayad sa abogado. No? So it's so hard because instead of me filing appropriate cases against him, like for example child support or even violence against women and children, I am my time and resources are spent on defending myself, no? He puts me on the defensive. Sabi ko Ma'am Tessa, eto na naman yung tactic ni sir, no? Ma'am Tessa, enemy of the state. Ma'am Tessa, medyo gahul lang kami sa oras na, ha. Ito na lang, panghuli na lang. Kinausap na ba kayo ng mga members ng Commission on Appointments at ano pong mga sinabi nila sa inyo tungkol dito sa pag-oppose ninyo sa promotion ni Sir? Sa ngayon po wala pa pong nagre-reach out sa akin. Actually, yun po yung panawagan ko, no? To the members, I saw that I challenged them. This is really a public issue, no? It's not just about me. It's a public issue. And even if it's an open secret, mga sirs and ma'ams, even if it's an open secret, it should not be swept under the rug. It's about time that we now look into the perpetration of VAUSI inside the camps kasi panahon na para manindigan. Nananapagan din ako sa mga wives. Alam ko nandyan kayo dahil kasama ko kayong pumipila. So ito na po yung time natin. And I challenge the Philippine Army, I challenge the AFP. If you're really sincere, sir, that you said you don't tolerate violence against women and children, reach out to me. Reach out to me and tell me what can you do for me because I've lost trust in you because I've tried it but it failed. Your system failed me. So now if you're saying that you're not going to tolerate it and that your systems have improved, then reach out to me and show me, demonstrate it to me and demonstrate it to the other women like me. So yun po ang panawagan ko. Okay. Ma'am Tessa, marami po salamat. Maraming salamat po sa inyong binigay na oras sa amin, Ma'am Tessa Sevilla, at magandang umaga po sa inyo. Good luck po. Thank you po sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Si Mrs. Tessa Sevilla, siya po ang naalala nyo yung nag-press con, kasama yung kanyang mga anak pagkatapos po para tutulan ang confirmation ng kanyang, ano ba yun, dating mister o mister pa din, kumbachero. Para ex na, no? Pero hindi officially. Hindi officially. Dahil wala pa desisyon ng husgado. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Ano yung lagi mong sinasabi sa akin, kumbachero? Alin dyan? Alin ba doon? Marami ako lagi sinasabi sa iyo. 712, Engineer Tony Nanggel. Yung lagi mong sinasabing, hell hath no fury like a woman scorned. Oo, kung po talaga kapag ka talaga nagalit sa iyo ang isang nagmamahal sa iyo, yung nawala na yung amor niya. Oo, nako iba dito wala gagawa na ng iba't ibang, yun yung tinatawag natin sa kapag sa lalaki, what drives men crazy. Ayun, parang ganoon. Sa babae ganun din. Ganun din, kumbachero. So, but of course, ito pong marami pa tayong gusto itanong kay ma'am, kaya lang wala po talaga kaming oras na, at ang totoo nun, nag-overtime po kami sa 6 to 7 na mga commercials po namin.
Ang dami po na, tatanong ko nga sana kung mahal pa niya si Sir. Gusto pa ba niya makakabalik? Kaya alam, baka mahaba ang mahaba yung usapan sagot, at gusto ba niyang pagka ba nag-sorry sa kanya, okay na sila. Pagka ba binigay na yung sustento, i-withdraw na ba niya yung... Gusto ko pa sana magtanong may sagot siya na binibigyan pa raw niya sana ng chance. Apparently, matigas din si Sir. Mukhang si Sir ang ayaw na talaga. Sabi ko ni Sir, kaya nga ako humiwalay eh. Sabi siguro ni Sir, di bali hindi ako maging general. Naku, matindi yun. Kapag gano'n ang paninindigan ni Sir, matindi na yun. Matindi talaga yun. Ako, ulitin ko lang kung Bachero, ito pong ganitong mga klase ng pangyayari, halimbawa sa isang hindi man opisyal ng gobyerno at nadamay po yung mga anak, ang pinakamasasaktan po dito yung mga anak. Kaya nga sabi ko, hindi ba pwedeng pag-usapan nila privately na sila lamang? Wala ng social media, wala ng korte-korte, wala ng Senado o Commission on Appointments, di ba? Yun lang talaga ito mare-resolve, Kumbachero. Totoo. Na silang dalawa lang. Kapag ito'y laging isinasa publiko, magkakamatigasan yan. At baka nga, tama ka, baka humantong si Sir sa posisyon na, sige, di bali nang hindi ako maging general. At maging colonel ako forever. Sabihin niya, tinan mo si Colonel Ariel Crubin. Ito mo, naging Medal of Valor awardee pa. At maaaring maging senador pa. Yan. Diba? Yan. Colonel. Si Colonel Gringo Hunasan. Colonel. Sila? Naging senador. Baka yung General Sibillar, Ranulfo ba? Ranulfo Sibillar. Baka yun ang magiging kapalaran mo. Ikaw naman ang magiging poster boy ng mga lalaking inaaway ng misis. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. This time check. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 20 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng mga paunahing balita. 3 scammer na nagpanggap na tauhan ni First Lady Liza Marcos na aresto sa Pasay City. Halos 60,000 piso na likom na donasyon para sa batang inatake ng 4 na aso sa Samar, tinangay ng scammer. Reklamong pangungutong laban sa Calabarzon LTO Director na dagdagan pa. Driver na sangkot sa Skyway accident na ikinamatay ng rider na nag-counterflow, pinalaya na. Resort sa Chocolate Hills ipapadlak ngayon ng DNR. At Pangulong Bongbong Marcos pumalag sa banat ni dating Pangulong Duterte na puro pasyal lang ang kanyang ginagawa. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang iyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, arestado ang 3 scammer na nagpanggap na konektado kay First Lady Liza Araneta Marcos para makapanggoyo. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Romeo Karamat, pinosasan sina alias Isko, Joselito at Herman sa entrapment operation sa Diosdado Macapagal Boulevard, Pasay City.
Si alias Isko ang kumakausap sa mga negosyante sa Pasay para mangikil at kapag pumalag ay nagbabantang ipasasara ang kanilang mga negosyo. Si alias Isko po ay parang Ito ba yan? Cebuano. Yan ba yan? Yan, yung nasa video na yan? Oo, ikinasa ang operasyon matapos magreklamo ang isang biktima na hiningan ni Isko ng 5 milyong piso kapalit umano ng proteksyon ng LTO sa kanyang emission testing at medical business. Kinasuhan na ang mga scammer ng robbery extortion sa Pasay Prosecutor's Office. Pakinggan natin ang paliwanag ni Isko. Si Isko ba to? Si Isko. Isko? Ang ating sir ba, si JJ, may tita siya. Yung si tita niya, parang, kaning, sabay sila nagtako. Si First Lady. First Lady. Oo. Sino tita niya din? Hindi ko nga alam sir, si JJ lang. Kung pwede sir, tawagan ko si JJ para at least, ayaw makausap sir, or Kasi para ma-justify din sir ba, kasi ganun lang ako ng Cebu sir. Punta ako dito, para at ibigay ko yung pera sa kanila para yung sa posisyon. Ibigay mo kay JJ sir. Kay JJ, pero ibigay din niya na kanina sabi mo bigay mo kay First Lady nung tayo sa mesa. Dili, no, lagi sir. pero may tinanong man sir kung saan ng pera. Sabi ko, kay First Lady, yun. Ayun. To. Sabi natin na kumbatsero ang dumampot sa kanya. Si Lieutenant Colonel Joey Arandia ng CIDG NCR. Colonel, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yes, sir. Magandang umaga po, sir. Opo, ano po, hindi pa ho ba pwedeng banggitin itong pangalan, itong mga dinampot nyo na ito? Ay, opo, sir. Ito po, sir, yung mga nadampot natin. Sige nga po, go ahead po. Ang nadampot po natin, sir, si Francisco Wano. Ito si Isko, si Francisco. Opo, sir, si Isko po, Siya po ang leader. Siya po, sir, ang nagpapakilala na kaibigan to ng First Lady at si First Lady, sir. Francisco Wano, sir. Wano. Taga saan po ito? Native po siya, sir, ng Cebu, sir. Ng Cebu. Cebuano, okay. Opo, sir. Tapos po? Tapos, sir, may kasama siya na dalawa, security niya. So, nung oras na yun, kasama po ang complainant na nakipag-usap sa kanya. Kaya nagkaroon pa kami ng entrapment operation against sa kanya. At nakuhanan din actual na video, sir. May security pa pala, no? Opo, sir, actually, may security siya. 3 po yun. Armed ho ba? Armed? Opo, sir. Armed po yun, sir. Armed. Mga legal naman ang dalang barel. Ongoing po yung verification namin sa mga baril nila, sir. Opo. Paano po bang nangyayari diyan? Colonel, pakikwento nyo nga po sa amin kung bakit nyo ginawa yung entrapment operation. Actually, sir, may complainant po na dumulog sa amin na may mga tao daw po si First Lady na kumakausap sa kanila na yung mga business nyo ay isasara dyan pag siya ay nakaupo na. Kaya kami po ay humingi ng paintulot sa opisina ng ating First Lady o sa Malacanang at tanungin ang katotohanan. So, nung sinabi nga na walang katotohanan ng mga yan, so nagsagawa po kami ng entrapment operation against sa taong ito. So, sinasawa namin yung entrapment operation, kaya nakuha natin yung taong yan. Marami na ho kayang nabiktima ito, Colonel? Yun, sir, ang tinitignan po namin sa ngayon. Kung may mga biktima pa at sino yung nakakataas sa kanya. Kasi yung tinitignan namin, may boss pa nga po ito. Yun ang tinitignan namin. Going nagkadak po ng deep investigation. Hindi pala si Isko ang boss. Merong pang mas boss sa kanya. Mayroon pang nakikita namin na nasa likod niya. Hindi pa ho umaamin, Colonel? Actually po, sir, may binabanggit na siya nung kinakausap namin. Pero subject for investigation pa naman po yun. Meron po siyang binabanggit na JJ eh. Yung ba yun? Yung boss. Opo, sir, yun po. Yun yung boss, yung may sinasabi niyang yung ba pinaka-boss?
Yun po sir ang binabanggit niyang boss niya Oo. as of now. Opo. Alam naman natin, ang CIDG, maraming pamamaraan, kumpatsero yan, siyempre, para mapaamin ang isang suspect na alam naman nating kriminal. Colonel, di ba? Marami kayong paraan, di ba, Colonel? Nagbago na kami, wala na yung ilaw na ginaganon. Yung, wala na ba yun, Colonel? Yung ilaw na ginaganon? Nasa tamang proseso ko lang to ang ating pagtatanong po. Opo. Hala ko yung legal base po naman lahat ng ginagawa natin. Opo. Pero pinapainom niyo naman. Na magipagtulungan na lang sa amin. Kung sino may tuturo niya. Opo. Na nasa likod niya. Sa bagay, tama ito. Maipakita natin itong video niya, itong at yung maiparinig yung boses niya. Baka may iba pang mga nabiktima ito, Colonel, di ba? Yun po ang tinitingnan namin ngayon, yung may mga nabiktima siya. Kasi base sa pananalita niya at sa mga message niya, talagang makikita mo na higa rin siya. Kaya natatakot din yung ibang mga negosyante. Tinan niyo naman pumorma. Colonel, ito pong video na pinapakita namin, yung napakinggan nyo rin, parang cool lang eh. Mukhang kwanto eh. Walang takot sa katawan to. Siguro hindi pa nadidibdiban to ni. Tsaka parang po sir, naranasan niya na hong mapusat, kaya matatakot na siguro. Matatakot na ito. Kaya wala naman ho tayong sino-sino kahit sino po sila. Parang sila po yung may kasalanan. Parang kung pumorma ho, mas pulis pa sa inyo Colonel. Colonel, ang talo lang kayo dito, yung kwintas na malaki. Yun. Opo, talo ho kami sa mga ganyan. Talo kayo sa pormahan. So, opo, ito pong taong ito, ginagamit nila ang pangalan ni First Lady. Is this the first time po na may nag-report sa CIDG na ito po gumagawa daw ng kalokohan gamit ang pangalan ng asawa ng Pangulo o ng Pangulo mismo? Sa time ko po sir, ng pagdating ko po sir, it is the first time po sir na nangyari. Di ko lang po alam po yung mga unang panahon sir, mga unang taon kung may gumamit. Pero as of now sir, yan pa lang po ang unang matapang na pumunta sa opisina namin para mag-complain. Oo, yung iba kasi natatakot no? Talagang isip-isipin. Baka nga iniisip na iba, baka totoong galing sa Malacanang. Bakit daw po ba sila napaniwala itong victim? Kaya nga po sir, ang biktima po ay dumulog na sa aming opisina. Kung totoo nga ba o hindi, kaya po dumulog din po kami sa opisina ng Malacanang para malaman ang katotohanan. Kaya nung malaman namin na walang katotohanan, kaya nagpagawa kami ng entrapment operation. Opo. So hindi po naman sila nakapagbigay noong una. Kumbaga first time pa lang, nagduda na sila kaya nagsumbong sa inyo. Opo, nagduda na ho sila. Nagduda na po. Pero ang approach yata parang kailangan ng proteksyon. Kailangan daw ho ba ng biktima ng proteksyon? May problema ba yung kanilang negosyo? Wala naman po. Wala naman po nakitang problema. Ayun siguro dahil walang problema, ba't kailangan ng proteksyon? Kaya ho nagdumulog na sa inyo sa CIDG. Opo. Nasaan ho ito ngayon at ano bang kasong ipa-file diyan? May mga tubig pa po ba kayo diyan? Maayos naman po ang paliguan namin. Ayos talaga kayo. Ayos talaga kayo sir sa NCR. Opo, baka meron kayong mensahe sa iba pa nating mga kababayan na maaring na biktima po nito. Andito naman po yung picture niya, pinapakita namin yung video niya. Sa ating po mga kababayan, lalo na kung hindi pa nakakapagtumbong sa otoridad, kung may pagkakataon po, pwede kayong pumunta sa PNP o sa CIDG para idulong kung ano man yung mga problema o complaint nyo. Lalong-lalo na yung paggamit sa pangalan ng First Family at First Lady Lisa Alarmeta Marcos. Kasi kung natatakot man kayo noon, ngayon, handa nating huliin po ang mga yan. Kung sino man yung nag-i-scam ng mga yan. Ano hong kaso dito, Colonel? Extortion po. Extortion. Pangungutong po. Pangungutong. Iba pa ho ba ang dating kapag ang
ang extortion, ang ginagamit niya, first family. Meron bang dagdag na bigat sa kaso yon? As of now, wala naman Wala pa siguro. Kasi pantay-pantay naman po tayo lahat sir, sa batas. Wala naman po. Pakibanggit nyo na lang kay Sarge, siya na bahala. Sargento. Maraming salamat po, Colonel Joey Arandia, sa oras Thank you, po sir. nyo. At congratulations po dito po sa accomplishment na to. Thank you po. Yes sir, magandang umaga po sir. Magandang umaga po. Si Colonel Joey Arandia ng CIDG NCR. It's your turn. Yes. 7:33, nilimas ng isang scammer ang halos 60,000 donasyon na para sana sa pagpapagamot ng 2 taong gulang na batang nilapan ng aso diyan sa Samar. Ayon sa guro na kumolekta ng perang donasyon ng bata, may tumawag umano sa kanya na isang tao na nagpakilalang magpapaabot ng tulong mula sa isang ahensya ng gobyerno. Sa pag-aakalang totoo ito, walang pag-aalinlangan na ibinigay ng guro ang one-time password o OTP ng kanyang e-wallet. Hindi alintana na nakuha na pala ang kanyang account. Kawawa naman. Sa ngayon ay nananawagan muna ang guro na huwag magpadala ng pera sa kanya habang nasa kamay pa ng scammer ang naturang account. Napakawawalang yanan talaga ng ibang kababayan natin. Para dun sa biktima ng... yung nilapa ng aso. Napakawawalang yanan. Ay, buhay ka pa. 7:34 na umaga, nadagdagan pa ang mga bus driver at operators na naghain ng reklamong pangungotong laban kay LTO Calabarzon Director Cupido Jerry Asuncion. Sa magkahiwalay na liham, 2 transport cooperative leaders ang nagpadala ng reklamo sa Presidential Action Center na naging biktima umano ng extortion ni Asuncion. Ibininyag ni Alfredo Junio Sansoles, chairman ng Mamatid Alabang Festival Transport Service Cooperative, pinagbabayad sila ng 10,000 pisong payola kada buwan upang magkaroon ng immunity para hindi mahuli. May immunity. May immunity pala. Immunity for sale. Yes. Ayon naman kay Arturo Dominguez, presidente ng isa pang van transport group, kapag naaresto sila ng LTO Lipa, pinagbabayad sila ng 1,000 piso kada linggo. Pinatay sa saksak ng isang ama ang 3 taong gulang nitong anak na babae bago sinaksak din ang kanyang sarili sa loob ng kanilang bahay sa bayan ng Inupacan, Leyte. Kapwa dead on arrival sa ospital ang 3 taong gulang na bata at ama nitong si Crescencio Timon Jr., 41 anyos, na sinasabing inatake ng depression matapos makipaghiwalay ang kanyang live-in partner. Ayon kay Police Major Ian Po, Inupacan Police Chief, dumating galing sa Maynila ang live-in partner ni Timon para makipaghiwalay at nakatakda na sana silang magharap sa barangay noong Lunes, ngunit naglasing ang suspect Linggo ng gabi. Sinabi ni Major Po na pinatulog muna ni Timon ang anak noong Lunes ng tanghali bago sinaksak sa leeg gamit ang patalim na kung tawagin ay tuksi. At saka nagpakamatay. Sus Mariano Kaindo. Susunod, Tito Boy! Yung pong resort sa Chocolate Hills. Ipapadlak ngayon. Kailan? Ngayon. At sa mga gustong magkapera, yan sa Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Alam nyo na gagawin nyo, lakasan nyo radyo nyo. Ang layo ng narating ni Sherwin, ha? Sampaloc, Barangay Sampaloc, Tanay Rizal. Malapit to sa kampo ng militar dyan. At sa may Kapinpin. Maraming andyan, dumaan siya sa Marilake. Yung daanan ng mga motor. At dun sa mga campsite dyan, kumbatsero, sa The Ranch. Natatanda mo ba yun? Andyan din yun, ha? yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:37. Alas 7:44 na ng umaga. Birthday boy, Kuya Dominic Jorge. Tanghali na. Uy! Ina mo nga naman. Kuya Dominic, happy birthday. Si Kimi Chu, si Kim Pajardo, si Professor. Birthday ni Prof. Birthday. Ay, happy birthday, Kimi Chu. Kimi Chu. Isasara na po ng DNR ang kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Sagbayan, Bohol ngayong araw. Sinabi ni sa DZRH ni DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga na nagpadala na siya ng enforcement team sa site
Nagtataka ang kalihim kung bakit bukas pa rin ang Captain's Peak Resort. Samantalang noon pang September 2023, naglabas ang DNR ng temporary closure order sa pamamagitan ng Resolution number 20, Series of 2022. Inaprubahan ng Protected Area Management Board ng DNR Bohol ang pagtatayo ng resort sa gitna ng Chocolate Hills. Ulitin natin ang nag-approve pala nito, DNR Bohol. Ayun. Nakasaad sa resolusyon na wala namang panganib sa kapaligiran ang proyekto, gayon din sa publiko. Kabilang sa pinayagan ng board na itayo sa Chocolate Hills ang swimming pool na may slides, shower area, at dressing room. Yun ang pinakamatindi. 10 may dressing room, 10 cottages, 1 functional hall, at 10 rentable rooms. Inaprobahan daw dahil? Dahil wala naman daw panganib sa kapaligiran yung project na to. At siguro tsaka sa tao, maging, walang panganib sa tao. At source of income daw yan, di ba, Kuya Jerry Labasa? Ikaw, sabi nga natin, kumbatsero, ang provincial legal ng Bohol local government, si Attorney Handel Lagunay ay nasa linya natin. Mayong buntag, Attorney, si Katunying po at saka si Ka Jerry. Mayong buntag, magandang umaga po, Katuning at Jerry. Good morning to all. Opo, unang-una po, malaman lang namin, bagamat doon sa kababasa naming balita, inaprubahan pala ng DNR Bohol to. Ang provincial government po ba ay merong permit na in-issue for the construction of this facility? Wala talagang in-issue ang provincial government diyan po, no, Katuning, kasi under protected areas, so primary jurisdiction yan, yung PAMB. At saka, kung may building permit man, nasa bayan naman ng Sagbayan, no? LGU Sagbayan ang may permit. Yung bayan na nakakasakop? Yes, nasa kanila. So, yun namang Sagbayan, hindi naman yun mag-issue siguro kung wala namang pahintulot sa PAMB. Oo, itong yung PAMB ay isang DNR office, ano pa? Yeah, it's a body, management board sa protected area na nasakop yung Chocolate Hills. Silang may control kung anong mga dapat bang may development yan at kung may pahintulutan man na development, what are the limitations? Sila muna ang dapat nahinga ng permit bago sa munisipyo, sir, attorney? Yes, tama po. Pero ang sabi ho nitong manager, si Julieta Sablas ng Captain's Peak Garden, kumpleto raw po sila ng permit sa pagpapatayo. Well, siguro, yan ang claim niya kasi hindi naman sila pinahinto ng DNR at that time they started construction. I think way back 2018 pa yata yan. 2018 pa pala to. 2018 po sinimula ng construction? That's what I learned based sa mga resolution sa PAMB na 2018. Opo, ito po bang PAMB, sino po ang nando doon dito po sa Protected Area Management Board? Sino-sino ba yung mga tao na yan? It's usually headed by the Provincial Environment and Natural Resources Officer, yung PENRO. Okay. Tapos may representative din sa mga barangay, mga LGU, other national government agencies. So, this is an interagency board pala, no? Yung PAMB. So hindi dapat natuloy ang construction at hanggang sa ngayon nag-ooperate na kung walang permit galing sa PAMB. Pero dahil sila nakapag-construct at nakakuha rin ng permit sa local government at nakapag-operate na, so may PAMB permit talaga ito, attorney. Yeah, may PAMB permit, may resolution ang PAMB allowing under certain limitation. Now, sa pagkakaalam namin ngayon, pipahinto sila sa DNR kasi hindi raw nila na-comply yung ECC nila. That's what I got mga report. Hindi po ba prerequisite ng issuance ng building permit ang ECC? Yeah, dapat. So,
yan din, nagtataka kami bakit naka-operate sila kung wala naman palang ECC or hindi na complete. Baka subject to compliance, no? Yung sa ECC, binigyan sila ng time to complete everything. Pending approval. Pending final approval. Pero sa ngayon, hindi raw talaga na-complete yung ECC. That's why nabasa ko may nagpadala ng enforcement team ang DENR. Opo. Ano po ang papel ng provincial government sa ganitong mga proyekto, lalo na sa ganitong lugar na protected area, national heritage? When it first blew up, no, sa media last year, August, September 2023, yung Sangguniang Panlalawigan Committee on Environment conducted an investigation and a hearing, inibita lahat. Tapos sabi ng PAMBI, binigyan namin ng pahintulot kasi itong mga reason na to, there are limitations. But then sa amin naman, and even ni Governor Aumentado, now Bohol is a UNESCO Global Geopark, and kahit may mga development, there should be strict standard or guidelines kung anong klase na development ang ilagay diyan. Ano ang itsura ng mga buildings, they should blend to the natural environment. Hindi yung mag-stick out like a sore thumb in the middle of green lush. Pangit talaga, attorney. Sobrang, I'm sure kayo mismo, pinagmamalaki po nating lahat, especially kayo pong mga taga Bohol, ang Chocolate Hills. Tapos magkakaroon ng ganyan. Nasira eh. Oo eh. Yeah, oo nga. So, much has to be there's much to be desired. Sorry sa design. Pero sabi niyo ang provincial board ay nag-hearing, nag-imbestiga. Ano ho naging resolution ng provincial? Ang resolution nila sa report ng committee is to request DENR, PAMBI to amend yung mga guidelines nila na para naman hindi talaga, kung hindi talaga dapat lagyan, wala talaga. At saka kung kailangan man, then mas klaro yung guideline na they should conform to the nature and the area. Ito po, may public uproar na po dito, attorney. Mukhang hindi simpleng compliance ang kailangan dito. Mukhang ewan ko kung naririnig nyo ang opinyong bayan dito. Ang gusto nila isara to tambakan tabunan Tabunan Tambakan na yan. Tayuan ng panibagong hill diyan. Maglagay kayo ng panibagong chocolate hill. Yeah, that's yan ang ideal, parang completely parang complete restoration. Tama. Attorney, malaman ko lang, yung po bang mismong property, yan po ba'y titulado, napatituluhan ng may-ari ng Captain's Peak? Captain's Peak. Yes, may titulo yan. So that's also one thing to consider. Sino ho may-ari, attorney? I don't get the name, pero Sablas ba yun? Sablas. Pero kilala ho ba yan sa probinsya, yung Sablas na yan? I don't really know the person. Pero I'm sure nag-research na rin po kayo kung kailan po nila na-acquire yung property na yan at paano nila napatituluhan. Yeah, actually, kasi yung Chocolate Hills na area, malawak yan. Tatlong bayan yan eh. Carmen, Buwan, Sagbayan. And then even before na-declare sila na protected area, may mga tao na talaga na were able to get titles sa mga lupa. Meron talaga. Yeah, na-declare siya as protected area. Of course, yung owner has the right to enjoy it, pero subject na ngayon sa limitation under the NIPAS law. Pero kayo po bilang isang abogado, can the government just sequester this and then do whatever is necessary, like magtayo tayo ng bagong hill dyan para lang matakpan yung eyesore? Pasensya na. Maganda naman kung walang Chocolate Hills yan. Ang ganda nung pagkaka-develop pero pwede bang gawin ng gobyerno yon legally, kumpiskahin yan at tabunan yan? Well, observing due process,
And then siguro, just compensation kasi may naka-invest din siya, may building na diyan. So that's one thing to consider. And siguro last question ko na po, yung pong mga tao who are responsible for allowing this to happen, meron po ba silang accountability pag pag-uusapan po ay ang mga batas po natin sa accountability? Yeah, they were asked that during the committee hearing ng Sangguniang Panlalawigan. Pero they tried to, parang bang they justified na, well, may guidelines naman, nasunod naman yung sa guidelines. Pero, well, if it will turn out na kung saan may pagkukulang, then, yeah, may managot. Pero ipinapapursue po ba ni Governor ang pagpa-file ng kaso sa mga taong responsable dyan? Well, we'll leave it sa ngayon where we know that the Secretary of the DENR is already taking action. So we will take you from there kung anong what's the step that will be taken by DENR. Kasi primarily DENR matter talaga ito eh. May nagtanong lang dito, pahabol lang, saan daw po ba nakalinya yung tubig sa swimming pool? Saan nakalinya? Oo, saan galing yung tubig? Oh, I'm not sure. Baka sa local waterworks ng Sagbayan siguro. Anyway, Attorney, maraming salamat po. May hearing daw kayo na 8:30. Thank you so much. Magandang umaga po sa inyo. Yes, salamat din po, Katunying at Jerry. Thank you so much. Si Attorney, ano nga pangalan? Attorney Handel Lagunay. Attorney Handel Lagunay, ang Chief Legal ng probinsya ng Bohol. Pangunahing balita. Flash Report. Flash Report! May flash report si 52 Edniel Parosa. Kamin, Edniel. Katunying at Jerry, nakalapag na sa Pilipinas ang dalawang tripulanteng sugatan sa missile attack o yung sinasakyan itong dalawang tripulanteng nasugatan sa missile attack ng Yemeni group na Houthi sa Gulf of Aden. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, iuwi na nga ngayong umaga sa kaya ng air ambulance mula bansang Djibouti. Itong dalawang Pinoy na ang isa ay naputulan ng binti, habang ang isa naman ay nagtango ng laptop sa mukha. Nauna nang dumating kamakalawa yung 11 kapwa survivors ng insidente sa cargo ship True Confidence habang nagpapatuloy ang salvaging operation sa mga labi ng dalawang Pinoy na nasawi at nananatili sa nasunog na barko. Ako'y magsasagawa ng follow-up report dito sa Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH number 1. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong! Bakit? Ka napunta dyan? Ang layo na Sherwin. Sa Sampaloc ka pala. Malamig pa ba ang panahon dyan? RH6, Sherwin Alvaro, where are you in Sampaloc? Sampaloc, Manila ba? Hinahanap ko talaga yung boundary ng Antipolo, yung pinakadulong portion ng Antipolo. Ang layo pala ng dulo nito. Susunod ng dulo nito yung Tanay na. Pagpasok namin ng Tanay sa Marilake, crossing na. Grabe, ang layo. Layo yan. Ganyang kalaki ang Antipolo. Ang mas nakakagulat, pinanonood kayo dito sa Barangay Sampaloc sa Tanay Rizal. Dito sa bahay na ito ni Nanay, magandang umaga po. Papasok na ako, Ayan o. Kitang-kita. Ayan o. Kitang-kita o. Ano yan? Cable ba yan? Cable? Si Nanay Bibing, cable po ba yan? Opo. Cable. Ano ba cable dyan? Opo. Oo. Palagi ba kayo nakatutok sa DZRH? Opo.
Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, nanay. Opo. Magandang umaga po, sir. Opo, salamat po at pinanonood nyo at nakikinig kayo sa... Naka-cable pa pala kayo dyan. Ano bang cable provider ninyo dyan? Ano po cable nyo dyan? Anong cable nyo? Nawala. Sherwin, labas kayo ng konti. Sherwin, nawala. Labas kayo konti. Hindi kami marinig. Nag-count tayo eh. Sayang. Ayun. Labas konti, Sherwin. Ayan, hilahin mo muna si... Ayan, si Sherwin. Ayan, tama. Hindi lang muna niya sa labas. Ayan, Sherwin. Balik natin ang audio. Walang audio. Sherwin. Walang audio. Ayan. Itong interview natin, blanding si nanay. Sir, magandang umaga. Opo. Maraming salamat, sir. At ako'y nadaanan nila dito. Oo nga eh. Ano bang cable yung gamit nyo? Anong cable daw po? PLDT, ano lang ito eh, Wi-Fi? Opo. Yung... Wi-Fi. Wala cable, ano pala itong... Internet. Ayan, YouTube kayo nanonood. Sa YouTube. Ayun. YouTube pero naka sa TV. Iba talaga si nanay. Umaasenso tayo Nag-YouTube sa TV. Opo. Naku, maraming salamat po sa inyo. Kahit nandiyan kayo sa Sampaloc, Tanay, ay nakikinig kayo lagi sa DZRH. Thank you! Dahil natuto kayo sa programa na 2x2, eto tanggapin nyo po. 1, 2, 3, 4, 5, 1,000 pesos. Maraming salamat po, sir. Hawak-hawak ko. Meron pa kayong grocery bag. Yun ang matindi. May grocery. Kasama na yung, may kasama yung bigas. Salamat po. Maraming salamat po. Baka meron pa kayong t-shirt yan. Ayun ang matindi ron. Nananahimik lang sa bahay pero nung pagtapat namin, pagtanong namin sa kanila, yun nga, nanonood ng 2x2 sa kanilang TV via YouTube. Nanonood ka lang, At napakasarap sa Tanay, napakalamig. Ang klima rito parang nasa Baguio. Opo. Nasa mga 15 degrees, 16 degrees. So lamig. Sarap. Lamig dyan talaga. Nagsisimula ng umaraw. So nagsisimula ng umaraw, mamaya maghuhubad na ako. Ayun. Thank you. Kaya magbabalik tayo sa iba pang ating winner sa ating DZRH Malakas from Ars number 6. Sherwin Batao Saro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Kumbachero, yung palang driver ng Toyota Innova na dumaan sa Skyway tapos may sumalubong na motorsiklo, namatay yung rider. Nakulong pala yun. Yun ang nakakalungkot eh. Dapat ikinulong pala yun. Kinukulong yun. Ito yung video niyan. Wala kang kamalay-malay, sumalubong ang isang nag-suicide. Suicide dito eh. Suicide. Maliwanag yun. Ito, maliwanag na suicide dito eh. Pumasok sa Skyway, na bawal, pumasok pa doon sa kabilang lane. Suicide talaga to. Walang helmet, nakainom. Tapos kukulong. Ba't ikaw na walang kamalay-malay na nagmamaneho lang, nasa tamang lugar, ikaw ang makukulong. Dapat ay actually marami na tayong mga clamor dyan. Kung meron man dapat baguhin sa ating batas, civil case man yan o otherwise. Kailangan pa bang i-file sa yung ganong alam na ang sitwasyon? Kailangan pa bang i-file yun sa piskalya? Abalahin pa natin ang piskalya. Pupunta pa sa... Hindi na. Kalaban-laban. Paano kung wala ka pa insurance? Ikaw pa naapektuhan dun nasira pa yung sasakyan. Ikaw pa nasiraan sa sakyan. Sige. Makalis na nga. Tara na. Life goes on. Long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on. Long after the thrill of living is gone. To walk on.